Bukod sa mga sasakyan, ang mga pedestrian ang pangunahing gumagamit ng mga lansangan. Kaya naman nakakabahala ang mga insidente kung saan nabibiktima ang mga kawawang pedestrian ng mga irresponsableng driver na kadalas ay po'y nauuwi pa sa kamatayan. Sa pagpapatuloy po ng seryeng kaligtasan sa lansangan, susi sa kaunlaran, gaano nga ba kaligtas ang ating mga kalsada para sa mga pedestrian? At ano nga ba ang mga hakbang ng pamahalaan upang pangalagaan ang kanilang kapakanan? Ang kasagutan mula kay Benj Bondok sa kanyang special report. Sa ikalawang yugto ng ating usapang lansangan, naunawaan natin ang kahalagahan ng road users tax sa pagtataguyod ng road safety sa bansa. At ang isa sa mga isyung nakapaloob dito, ang kaligtasan ng mga lansangan bilang lakaran at tawiran ng mga mamamayan. Sa higit 1 milyong individual na namamatay dahil sa mga road accidents sa buong mundo bawat taon, halos 1/4 sa mga ito, mga pedestrian. Sa Metro Manila, 11% ng kabuuang bilang ng mga taong nasasangkot sa aksidente ay mga pedestrian. Ang Quezon City na siyang lungsod sa Metro Manila, ang siya ring itinuturing na deadliest city for pedestrians sa rehiyon. At kung sagasaan rin lang ang usapan, unang-una sa listahan ng Commonwealth Avenue sa naturang lungsod na binansagang killer highway kung saan karaniwan na ang eksena ng mga tila nakikipagpatintero kay kamatayan. Isa ang kaligtasan ng mga pedestrian sa mga prioridad ng Decade of Action for Road Safety ng pamahalaan kung saan isa ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga ahensyang aktibong kabahagi nito. So with the education, kailangan i-instill natin among the pedestrians na they should always use yung ating mga traffic signs, footbridges, pedestrian lanes, and to be made aware na crossing the street pag hindi naman talaga pwede is really dangerous. Engineering, naglalagay tayo ng mga footbridges para mabawasan ang conflict between pedestrians and motor vehicles. Enforcement, as far as pedestrians are concerned, talagang hinuhuli natin pag nag-jaywalking sila with the creation of our anti-jaywalking unit. And yung ating mga men in red na hinuhuli yung mga pedestrian violators. And then we have our sidewalk clearing operations group. Ito yung mga nag-enforce ng ating mga rules on sidewalks to make sure na hindi dadaan yung mga pedestrian sa road and dumaan sila sa sidewalk because madadaanan na yung sidewalk, it's clear of any obstructions. Partikular rin sa mga tinitiyak ng ahensya ang kaligtasan sa mga daan malapit sa mga paaralan kung saan ang karaniwang nasasagasaan ay mga kabataan. Ayokong gumamit ng footbridge dahil may additional na energy akong gagamitin. Kailangan pa akong umakyat, nakakapagod. Talagang kailangan lang nating gamitin. We should encourage our people na gumamit and don't use that as an excuse. Kung naiinip naman sa paglalakad at may budget naman, bakit hindi subukan ang bisikleta o motorsiklo? Ngunit huwag ding pakasiguro dahil maging ang pagsakay sa mga ito, hindi ligtas sa peligro. Paano naman kaya tinutugunan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga bicycle at motorcycle riders? Abangan yan sa ika-4 na bahagi ng seryeng pinamagatang Kaligtasan sa Lansangan, Kaunlaran. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondok.